Ayan. So, punta ka dun sa may, ano, yung arrow na nasa sa right side. Ito. Na ano, no, no. Right side pa. Sa tabi ng Yahoo. Ayan. Click mo yung API management. Ayan. And then, API name, itype mo SGM4. Capital. Ikaw. Sige lang. Title mo lang naman yan. Okay, tapos click mo create. I-accept mo muna yung cookies dun sa right side Ayun sa baba. Okay, accept all. Mm. Tapos punta ka dun sa create. Check mo yung cellphone mo sa ano po. Dalawa na yan, dalawang beses na siya nag-send sa'yo. Dalawa. Teka lang. Yung pinaka-last Ito ko yung na. last. Oh. Okay, 9935762. Punta ka ng email mo. Check mo yung confirmation. Okay, confirm. Confirm mo. Nagbago? Hindi. Confirm. Ngayon, may browser yan. You have to open your messenger dito, Facebook, dito sa laptop. Saglit Kasi, lang. ita-transfer mo kasi sa sarili mong link yung ano mo. Ito may ano, mag-login ulit ako dito. Dito sa laptop mo, kailangan mong buksan yung Facebook mo para makapag-send ka ng sariling message sa'yo. Okay. Kasi, ipapasend ko sa'yo yung ano. Diyan na lang. Sa browser mismo. Ayun, add ka lang yung plus. Ayun na pala, Facebook. May Facebook ako nasa Safari. Ito, yung left side. May Facebook dito. Click mo yung Facebook mo sa left side. Ayan sa baba. Wait. Ito, hindi. Ito sa may gitna, Saan? Yeah. Ay, ay, ay. Ay. Gabi na Okay. codes eh. Sige lang, it's okay. Hmm. Allow. And then, refresh. Refresh your browser. Sa baba, ayan. Okay, go to, yung laptop mo. I-close mo yan. Send mo yung code na nandiyan sa cellphone mo sa sarili mong message. Hindi dyan, hindi dyan. Di ba, naka-receive ka ng message sa ano mo? Saan? Yung kanina, yung kinonfirm mo. Di ba may confirmation ka? So, yun, i-click, i-paste mo dyan yung link na na-receive Teka. mo. Kasi, i-click mo yung Binance, hindi nagbabago yung Binance. So, dito sa email, meron link, di ba? Yan link na yan, isi-send mo yan sa sarili mo. Kaya ako pinabuksan yung Facebook. Okay, dito ko na lang sa cellphone yun. Kasi ikaka-copy link ko, di ba? Isi-send mo siya sa sarili mo. Oo. I-send mo dito sa Facebook kasi kailangan makita ko yung gagawin mo. Hindi mo sa Okay. cellphone gagawin kasi hindi ko makikita sa cellphone mo yun. Pag dyan kasi naka-sharing ka sa ano. So, what you need to do, send it to your messenger. Saan ka nagpunta? Bukas Sa pala dyan ang email, email mo. kukunin ko yung ano. Di yung na. Okay na ito. Diretso na to. Bukas naman diretso pala na. email mo dyan eh. Sige, click mo yung Binance US na to. Ayan. Okay, confirm. Nakita mo tong ayan, API key. Sige, confirm mo siya. Okay, and then napunta ka sa browser. Kailangan mo na namang mag-login. Sige lang, okay lang. So, ang default mo na browser is Safari. Kala ko kasi hindi bukas yung email mo dyan sa laptop. Kaya ako pa pinabubuksan yung Facebook. Okay. Kasi you have to send the code. So, accept mo lahat dun sa baba, ha? Accept yung cookies. Accept all. Okay. Then, ayan, another authentication yan. Dalawa yan, ha? Madaming authentication yan na kailangan. Mamaya. So, yung last, ano?
Oo. Wala kang tinatype. Ay, shit. Sorry. 3, 5, 4, 3, 7, 6. Save. Okay. Sige, baba mo. Browse ka man sa baba. Scroll, scroll, scroll. Wait, dandahan lang. Dandahan lang. Okay. Ayan. Nakita mo yung API key. Pakikopya yan. Wait. Pakilagay mo doon sa notes mo. Ito. Ayan, may nakalagay sa baba, copy. Wait. Nasaan ang copy? Sa baba lang ng API key. Nasa baba lang. Ayan, oh, dinada. Ito. Yeah. Copy. Okay. Click ko tong copy. Tapos i-paste mo sa notes. Okay. Another page. Kuha ka ng panibagong note mo. Wait. Ayan. Lagay mo API key. Tapos paste mo. Get Ano yan? fire. Okay. Okay. Enter mo muna para lumayo siya ng konti. Okay? Then, dun sa kabilang side, lagyan mo API secret. Ayan. Enter, enter. Ayan. Okay, enter. Isa pa. Okay, punta ka dun sa Binance US. Ayan sa baba, nakita mo API secret. O, kailangan mo siya i-drag. Hindi mo siya makakopya. Kailangan mo siya i-drag. Ayan. Right click. Right click mo lang. Sige, okay na yun. Wala. Bare. Okay. Hindi na sa edit. Hindi. Ano lang yan. Pag Hindi ko pag MacBook ang gamit mo, kung ginagamit mo ay Hindi ko touchpad. magamit yun eh. Hindi, magagamit mo yung touchpad. Double finger lang pag ginanon mo. Parang right click yun. Apple user din ako, don't worry. I-try ko nga. Oo. Hindi ko nga yung magamit eh. Dalawa, Sinerge ganito ko mo nga siya. paano gamitin yun eh. Hindi ko magamit. Dalawang daliri sabay sa mousepad. Dalawang daliri. Try Oo. ko nga. Oo. Tapos, Lalabas yung parang right click kasi yun. Sabay mo. ayaw. Sabay. Hindi magkahiwalay. Sabay, magkadikit. Sige na, saka na lang. Okay na. Sige na. Okay na, sige na. Punta ka na ng Binance. Punta ka na ng Binance. Okay, nakikita mo yung sa taas niyan. Konti. Taas ka ng konti. Hindi, bumaba ka eh. Okay. Ayan, edit restriction. Okay. Pakiclick mo yung enable spot trading. This one. Okay, pakibalik mo yung unrestricted sa taas. Yung may pula. Hindi, ayan sa baba. Ito? Oo. Ayan, may bilog. Click mo yan. Okay. Tapos save. Save. Right side. Ayan. Okay. Hindi lang. Save anyway. API ulit. Ano ulit? Authentication ulit. Okay. 0, 2, 3, 6, 0. Okay. So, we're done. Punta ka na sa sa Google Chrome kasi nandun yung Sage Master mo. Oh, yeah. Okay. So, buksan mo yung Sage Master. Okay, punta ka sa My Exchange. Tapos,
I-browse mo yun sa baba. Yung baba. O, click mo yung Binance US. Nakita mo yung Binance US, di ba? Nakita mo yung pinaka right side sa dulo, yung may arrow. Click mo yan. Okay. Tapos nakikita mo yung exchange name sa taas. Ayan, sa may, sa... Ayan, yan. Baba ka ng konti. Baba. Baba pa. Baba pa. Baba. Ayan. Paltan mo. Okay, Binance US. Type mo Binance US. Okay, tapos yung nasa sa API key, yung email. Uy, sandali. Huwag kang save na save dyan. Okay. Hindi pa. I-click mo yung nasa may email mo, yung nasa API key sa baba ng Binance US. Teka muna, sa baba ng Binance US. Ayan. Okay. Oh, punta ka ng ng notes, kopyahin mo yung API key na ginawa natin kanina. Okay, wait. Ano ba itong mouse ko? This one? Yes, Okay, kopya. Okay, punta ka ngayon ulit doon. Ayan. Yung email mo na yan, burahin mo yan. Okay, i-paste mo dyan yung Okay, API secret, pakibura. Okay, punta ka sa mo, notes. Okay. Ayan. Okay. Nininervyos ako sa iyo, coach eh. Ay. Copy. Nininervyos ako sa iyo. And punta ka sa ayun na, sa Google Chrome. Basta. And okay, paste. Connect exchange. Cool. Let's start. Okay, you're connected now. So, connected ka na. Save mo lang yan dyan. Wag na. Wag. Okay lang. Wala. Okay lang yan. Okay lang yan. Pwede naman burahin yan. Anyhow, ngayon, maglalagay ka ba ng pera? Hindi mo, magde-demo account ka muna. Demo lang muna. Okay. So, meaning to say, your account is connected to Binance, pero gagamitin natin is paper trading muna. So, i-click mo yung nandiyan sa may taas, katabi ng AIS is paper trading. So, connected na yan. Any moment, kung gusto mo maglagay na ng pera sa Binance, maglagay na ng pera. Yung process na gagawin natin is the same process na sa live account. Parehas lang yun. So, pumunta ka muna sa sa AI grid. AI grid ka muna sa left side. Ayan. So, bullish grid. This one. Sige, click mo lang yan. Takot mag-click. Huwag kang matakot. Okay. Nakikita mo na sa right side mo? Ayan. I-scroll up mo konti. Okay, pababa. Baba naman. Kailangan ko makita yung taas niyan. Ayan. Sige pa. Ayan. Nakita mo, naka-paper trading ka lang. Nakita mo yung BTC USDT sa right side. Yeah. Okay, click mo yan. Yung arrow. Ayan, nakita mo yung CTXC saka CBP. So, pwede mo siyang itry yung CTXC. Yan muna. Okay, tapos i-click mo manual. Tapos nakikita mo yung pera mo, meron ka $95,000. So, gawin mo lang siyang $2,000. Demo account lang naman yan. 2,000 lang. Para realistic. Kasi yun yung normal na ipapatrade natin. So, from that, i-scroll mo. Pero dyan sa loob ng, sa right side na yan, scroll yan eh. Yan, sige. Sige pa. Okay, sige pa.
Okay, nakikita mo yung number 13 na color blue. Yeah. I-drag mo siya right side a little bit hanggang 50 siguro. Okay, subukan mong isagad. Makikita, sige pa, sagad pa. Okay. Tingnan mo yung taas ulit. Okay? Tingnan mo yung taas. Hindi nagbabago? O, sige. Wala. Try to continue. Sige lang, hindi, no. Balik ka na dun sa ano. Hayaan mo lang siya. Huwag mo nang galawin yan. Okay. Punta ka dun sa baba pa. Baba pa. Baba pa. Baba. Mhm. Click mo yung continue. Na-click ko na. Ayaw, di ba? Alam mo bakit? Akit ka ulit. Bakit? Yung pera mo dyan, ayan. So, ngayon, nakita mo Yes. may pula. So, ibig sabihin, masyadong malaki yung pera. So, yung dinadrag mo kanina na blue, yung nasa 107 na ngayon, Aha. ibalik mo siya hanggang sa mawala yung pula. Okay. Sige, dandahan. Normally, 50 lang yan. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay, 50. Ayan, nawala na. 59. Okay, nawala na, di ba? Sige, tingnan mo nga. Tingnan mo yung taas kung ano nangyari. Okay. Okay, ready na. Sige, let's go. Yan, 59. Ayan, continue. Depende kasi sa presyo ng coin yan. So, $33 ka per ano. So, create grid. Ayan, yung order size mo, $33 per trade ka. So, yan yun. So, proceed. Now, nakapag-trade ka na. Oh, ganun pala yun. Ayan, meron ka na sa baba. Ayan, yan na yung tinitrade mo. So, running. So, balik ka dun sa ginawa natin na yun. Ayan. Sige pa. Okay lang yan. I-close mo yan. I-close mo. Assist Ito details. ang ano na to. Ayan, merong assist details. Hindi, dun din. Huwag ka na pumunta dyan. Okay. Merong dun Assist. close sa right side. Close assist ka na. Ayan. Okay. Huwag mo i-close yung Seeds Master. Hindi. Bilis. Ayan. Yan, may close dun sa right side. Sa right side po. Ayan. This Ayan. one. Okay. Ayan. Tapos, punta ka ulit sa BTC. Sabihin mo agad kasi kung anong i-close ka niya. Sige na. Okay, yung BTC USDT ko ulit. Ayan. Dito. Ayan. Tapos, i-click mo naman yung CBP USDT. Yan yung pangalawa sa best eh. Pero, ano lang to trial and error lang to So, manual ka, manual. Manual, yan. So, at least, ano tong AI setup yan eh. Wag na muna yan kasi, ano yan eh, parameters, Kailan yan gagamit? parameters nila yan eh. Tinuturo ko na sa'yo yung dapat mong gawin sa actual later on. Yan yung actual mong gagawin. Okay, scroll down mo. Ayan. Okay, so, i-drag mo ulit siya pa right side. Yung grid quantity. Ganyan kadami yung magiging grid mo kasi. Okay, sige pa. More pa yan. Pwede pa yan. Hanggang 70 siguro. Kasi maliit lang ang coin na yan eh. Okay na. Okay. Okay, so then scroll down. Tingnan mo yung continue sa baba. Sige pa. Ayan, continue. Okay, create grid. Pag hindi mo maklik yung continue, meaning to say, malaki yung size na or hindi enough yung money mo. So, doon mo makikita yung pera, mababa o mataas. So, kailangan mong bawasan yung grid. Proceed ka na. Proceed. Then, you're done. So, mabilis ka lang. Tapos na tayo. Pwede ka na matulog. Ba't ang bilis nga nun? Oo. Ba't Tapos, kanina parang ang tagal nyo? okay, punta ka sa sa AI, providers. Kokopya pa tayo. Providers. Sa baba, madam, sa baba, ayan. Tapos punta ka dyan kay Gino. Subscribe ka kay Gino. Ito yan. Oo. Subscribe ka. Okay, subscribe. So, ito naman yung copy. Nangongopya ka naman dito kay Gino. So, ito naman, yung mga lahat ng preset ni Gino, kokopyahin mo na lang. So, Coach, ano yan? Sa ano din? Crypto din yan? Crypto din to. Pero, ito naman yung copy-paste. Pero, AI pa rin yung magkokopya. So, hindi mo siya manual kokopyahin. Connect AI Assist. Nasaan yun? Ito. Kay Gino.
AI DCA assist. Connect AI. Yan o. Na-click ko AI na. DCA assist sa baba. Ayan. Tapos, single pair. Okay na yan. Main settings, paper trading, BTC long, DCA. Name. Pwede mong palitan kasi yung name na yan, pero it's okay. So, i-click mo yung BTC, ano na yan, 10 BTC. USDT. Ito. Click mo siya. Dala. Okay na siguro yung 10 BTC na yan. It's okay. Ano ibig sabihin nun? Ayan yung pair. Pero, normally kasi, pwede kasing USDC, USDT. Pero for time being, dahil demo lang mga man yan, okay na yan 10 BTC na yan. Kasi mamimili ka pa dyan eh. Which is okay. 10 BTC is okay. Don't worry. So, i-cross mo siya. Ayan. I-X mo na siya. I-click mo yung 10 BTC ulit sa taas. Ayan siya. Next step. Okay, so yan yung parang strategy settings mo. So, ilan ba yung gagawin mo? Ilang USDT ba yung o-orderin mo dyan? So, 20. Pwede mong palitan yan ng 30. Nakikita mo yung base order. So, pwede mong palitan yan. So, pwede mong gawin 30. Gawin mo siya 30. Ganun, bahala ka. Pwede kong gawin 30. No, $30 kunwari. Madami kang pera. Sige. Kunwari lang naman. Sige muna. Sige lang. Sige. O, sige, 30. Ayan. 30. Next step. Ayan. So, ano ba yung sabi niya? Select provider. So, si Gino yung provider mo. So, that's okay. I-click mo yung arrow dun sa may select provider. Dun sa may taas. Select provider. Nasaan yun? Here. Ayan. Wala namang short, custom trading. So, tingnan mo yung start, Pero normally, i-ano mo na lang siya. Start trades instantly. Yan siya. Ganun mo na lang siya. Ito? Pero hindi, okay na yan. Okay na yan kanina. Yung nakalagay niyan. Pinapakita ko lang sa yung mga option. Okay, so next step. Pinapakita ko lang sa iyo na pwede mo siyang palitan. So, i-click mo yung next step sa baba. Okay. Ngayon, pwede ka mag-extra order. Gusto mo ng so parang gusto mo bang baguhin pa yan. So, na-adjust lahat yan. So, next step ka lang ulit. Wala ka nang babaguhin muna. Huwag mo nang baguhin muna yan. Pero basically, pwedeng baguhin yan. Ilang percent yung sa take profit mo. Pwede mong taasan yan. Kunwari, nakalagay sa take profit. Ayan, di ba may 1%. So, pwede mo ilagay, lagay mo kunwari ay 2%. Pwedeng ganun. Ganun lang. Ayan. At ito yung magiging profit mo, 2%. So, pwede mong yung, nakita mo yung button na trailing take profit. Pwede rin yan. Pero, normally, may mga may mga tutorial yan. Pero dahil nagkokopya ka lang naman ngayon, sige lang, hayaan mo lang muna siya. Okay lang yan, 2%. Don't worry. Next step ka na. Tapos, create AI DCA. Tapos, save mo yan sa baba. I-scroll mo siya. Save. You're done. Tapos na. Start. Ganyan lang siya. So, ibig sabihin, adjustable lahat yun yung mga pinakita ko sa iyo na yun. So, depende yan sa parameters na sinaset up natin. Depende rin sa pera mo, kung magkano yung pera mo. So, yan lang yun. So, meron kang active ngayon yung BTC. Live yan Live market yan Yung pera mo lang hindi totoo. Pero totoong market yan. So, whatever di ba? Hindi. Ayan na mismo. Sa AIDCA ka magtitingin. Saka sa AI Grid. AI Grid, tingnan mo. Yan yung trade mo kanina. Okay. Sa baba, madam. Baba pa.
Ayan. So, ayan, may dalawa ka. Kung gusto mong dagdagan yan, pwede mong dagdagan. Ayun, naka-positive. Ang tinitingnan lang dyan ng realized profit, ha? Ito. Oo. Yung unrealized profit tsaka yung total P&L, nagne-negative yan normally. Yan yung sinasabi ko na bumibili, nire-reserve. Oh, anong ibig Okay. sabihin nito? Wala pa yan. Yung unrealized profit, mag-positive or mag-negative yan, hindi mo yan naiintindihan. Ang iintindihin mo, yung realized profit. Okay? Okay. Pagka may pumasok na pera na dyan sa realized profit, yun na yung, kung sakali na naglabas ka ng ganyang pera, yan na yung nagiging profit mo everyday. How to stop that? Nakikita mo yung box sa right side, sa dulo ng mga trade. I-click mo lang yan, stop assist. Subukan mo i-stop assist mo lang siya. Sige, click mo. Ayan, mamimili ka ngayon. Cancel mo ba yan? I-sell mo na ba yan? Sell to the market price. Only stop assist. So, syempre, no keep it muna. Ayan. Ayan. Okay? So, ganun lang siya. Okay? So, ganun lang ang pag-stop niyan. Kung gusto mo siyang stop, gusto mo ng ibenta yung coins mo dyan. Kasi basically, bumili ka na ng CBP saka ng CTX. Ano? So, yan, gusto Pero mo, coach, kapag nagla-live ka na, anong gamit nito? manual ka pa rin. Manual pa rin ang gagamitin mo. Ayan. Para na-adjust natin yung yung grid. Kasi kapag AI setup, kung ano lang gusto ng AI, yun na yung grid. Ibig sabihin, ganun lang kadami yung ititrade niya. Oh, Kapag pero kahit nagmamanual ka, yung AI, ina-assist ka pa rin niya. Oo, AI pa rin yan. Pero ang ibig sabihin ng AI setup, ang nag-setup ng parameters mo, si AI. Kaya natin manual setup, tayo yung nag-setup, pero inutusan mo siya na siya mag-trade based din sa kagustuhan mo. Dahil, teka muna, ito yung gusto ng AI kaya lang, mas gusto ko dahil sa natuto ako sa WoW Academy, ito yung nakikita ko. So, manual ko siya. Kasi, ang AI, parang ikaw din yan. Ang difference lang, hindi siya natutulog. Kaya mo siya sinetup ng manual kasi ito yung gusto mo, ito yung gusto mo, ito yung gusto mo, ito yung gusto mo. Ganun siya. So, parang inuutusan mo siya. Parang ikaw yung pinaka-supervisor or manager. AI, ito nga gawin mo nga to sa akin. So, wala siyang ibang gagawin kundi itrabahuhin yung inutos mo sa kanya. So, ang trabaho mo ngayon dyan is to monitor, to check lang, pero wala ka nang ibang gagawin dyan sa baba. Titingnan mo lang kung nagpo-profit ka na, wala ka nang gagawin dyan kasi another trade Okay. ulit yan eh. So, di ba meron doon ka rin ng 2 trade sa baba? Ayan. Wala ka nang gagalawin dyan. Actually, babantayan mo na lang yan kung magkano yung profit mo. So, Okay, ang quick titingnan mo lang question. dyan, realized profit, realized profit, realized Okay. profit. Halimbawa, Okay. nagla-live ako. So, halimbawa, natutulog ako. Do I need to stop here or Wala kang kailangan continue lang? gawin dyan, madam. Pwede na yung tumakbo. Gusto mo ng 1 linggo, 1 buwan, 3 buwan, 1 taon, dire-diretso na yan dyan. Tandaan mo maigit ang sasabihin ko, ha? Yung unrealized profit, pwede yung maging negative, pwede yung maging positive. So, pag nag-negative, binabawas niya yung pera doon sa current value. Pero yung current value na yon, ibig sabihin, hindi yun natatalo. Nagre-reserve lang siya ng coin habang bumababa or bumababa yung presyo, binibili niya na binibili. Okay, so mapapansin mo, bet ang tagal-tagal na, parang yung pera ko, napupunta lang doon sa reservation. Kasi, volatile ang market ng crypto. Pero yan ay ini-imbak lang niya. Later on, pag dumanda na naman yung market ng crypto, lahat yung naka-reserve na, ibibenta ulit niya, bibenta, tapos bibili. So normally, ito ang long-term trade mo to, pang long-term to. Naabot siya ng mga 6 months, 1 year, ganun siya. Huwag mo tong, halimbawa, naglagay ka na ng $200, o sabi ko, no, ubos na yung $200 ko, napupunta lang sa unrealized profit. Huwag mo siyang i-stop, huwag mo siyang ibibenta kasi doon ka matatalo pag binenta mo siya. Kasi binenta mo nang naka-reserve pa yung mababang presyo, hindi niya pa nabebenta. So, walang talo to actually. Actually, ang nangyayari lang dyan, nakaabang yung mga coins dun sa nagde-negative dun sa realized profit. Later on, makikita mo yung realized profit, tumataas. Hindi na yan bababa pag tumaas na yan. Hindi na nagbabago. Pero yung unrealized profit, pero yung total P&L, wala ka rin pakialam dyan. Bakit? Kasi, ano lang yan, minus lang yan ang realized tsaka ng unrealized. Yan lang yung inaano niya. Kumbaga,
magkano na ba yung total na ano, baga positive ba ako, negative ba ako. Pero pag negative, ibig sabihin yun pa yung binili niya. Okay, tapos nakikita mo running na yan, nakikita mo yung running, minsan nagre-ranging naman yan. Minsan naman, nag-ano yan, nagpo-protect. Okay? So, yun yun. Pero, ayan, tingnan mo rin tong transaction. Ayan, may 10 minutes ka, may 12 minutes ka. So, mamaya, makikita mo, ititrade niya ilang beses na, 2, 3. Makikita mo, may Nasaan yung 12 minutes? Ayan, sa baba. Ayan, o katabi ng running. Ito. Ayan. Andyan yung time. Okay? So, ganun siya, madam. Alright. Are we cool? Tapos na tayo dyan. Okay? Ano to? Continue ko pa? Wala ka nag-continue dyan. Hindi ka naman nagtitrade na ulit eh. Saka na muna yung 2. Pwede ka magdagdag ulit dyan, katulad ng process na ginawa natin. So, huwag mong kiklik yung real account ha. Kasi, pag nag-real account ka, magtitrade ka ulit dyan. Pero, the moment na ginamit mo na yung real account, maglagay ka na ng pera. Kasi dyan sa Binance kami lalagay ng pera, hindi dito sa atin. Okay? So, kung magkano yung pera mo sa Binance, makikita yan dito kasi connected yung API mo. Yun yung purpose ng API. Para makita niya magkano ba yung pera mo dun sa loob ng Binance. Kasi siya magti-trade niyan. Okay? So, yun lang naman muna. We're done, actually. So, stop ko na muna tong recording na ito. Naka-record yun. Send mo sa group chat natin. Sige. Okay? So, sige na. Good night. Pahinga ka na. Okay? Sige, Coach. Thank you so much. Welcome.